Again, what was sown will be reaped. Kung sa gitpugas, maoy maani. Okay, in Galatians chapter 6 verse 7, ato makita diha nga ingon dinhi, pinag-deceive ayo pagpalimbong, God is not mocked, ang Dios dili pwede nga mabugal-bugalan. For whatever one sows, that will he also reap. Kay ang itanong sa tao, iya gayong paga-anihon. That is ESV. In the NLT, don't be misled. You cannot mock the justice of God. Dili nimo bugal-bugalan ang hustisya sa Dios. You will always harvest what you plant. Inyong maani, kanunay ang inyong gipang tanom. Sumuuna nga, magbantay ta sa atong mga binuhatan, atong gipang tanom kada adlaw. Kay kung daghan tag itanong kada adlaw, daghan po tag anihon. So nagtanong tag maayo, daghan tag anihon nga maayo. Kung nagtanong tag daotan, daghan po tag anihon nga daotan. Ingon na gid sa Biblia, sunan na system. So bisan pag wa ta nakita sa tao, pero kitang-kita ta sa system ni Lord, we cannot able to escape. Pwede tang makatago sa tao, but dili ta makatago sa Ginoo. In the system of the Lord, kitang-kita tayo lahat. That is why we cannot escape. Okay, let's proceed to the next slide. So Habakkuk chapter 2 verse 8. Habakkuk means embrace. Because you have plundered many nations, now all the survivors will plunder you. So unsa po naghihimo sa makatawan sa Dios? Kay inyong ipangkawkawan ang mga dagkang kanasuran, ang tanan nga ang tanang nakalingkawas sa pagpangawka ninyo, atod pa, maupoy mo, mangawkaw ninyo. Ang inyong gipangawkawan, nga nangabuhi pa, maupoy mangawkaw ninyo. So, ispadayag na ni Lord kang Habakkuk, unsay umaabot, mahitabo, unsay mahitabo, unsay anihon nila. Kay usahay makalimot man ang tao nga ang Ginoo nakita. Bisan unsa na to kamping nga di ta makitaan, kuan gyapon ta masakpan. So because you have plundered many nations, so daghan jud ang ilang gipang kawkawan, daghan gid kinasuran. Now all the survivors will plunder you. Ang tanan nga buhi nga inyong ipangawkawan, maupoy mangawkaw ninyo, kay balusan ra mo. So, mo ang ingon sa Biblia, you committed murder. Nagpatay mo throughout the countryside, sa tibuok nga nasod, and fill the towns with violence, ug ipuno ninyo ang mga lungsod sa inyong pagkabayolente. Atod pa sa pulong sa Ginoo. Wala gi-message ni Lord kang Habakkuk nga ipadayag ni Habakkuk sa mga katawhan. So, realize ni Lord ang makatawhan niya through kang prophet Habakkuk. Ang inyong pinuhatan, mauray, mo unahin ninyo o kabitik sa inyong mga dili maayong binuhatan. So you committed murder throughout the countryside and filled the towns with violence. Okay, next slide. Sa 2, you have plundered many nations, now all the survivors will plunder you. Kay indumanggi panginawkan ang mga daghanjud sa ato pa, wala gid sila natagpo og isa ka lugar. Kay kawatan kung makapangawat og kaisa, otro na nagkadaghan. Amen. Ang kawatan kung makapangawat og kaisa, otro na kadaghan. So kung nangawkaw og kamay, mangawkaw na naog dako, because ang spirit is nakasulod na. Once ka makasulod ang spirit, kuan na din na siya. Operate na siya. So, dili na din na siya basta kasulod kung dili siya abugon. So, bisag unsag ampo kung dili na siya i-cast out, wala joy development. Kay, sa Biblia na, ang principle gata ni Lord sa Matthew chapter 10 verse 1, Jesus gathered all His disciples and give them power and authority to cast out evil spirit and to heal all kinds of sickness and diseases. So once na dili mag-cast out ang evil spirit nga nakasulod, unsa may mga entry ana, unsa may mga hinungdan nakasulod,
Once dili ma-cast out na, dili ma-abog, dili gina mo gawas. Kung dili mo gawas, so ang tao, permigit siyang biktima, kay ang spirit may manugo. Ang spirit may manugo, nga mo ni buhata. So nahimong sulugoon ang tao sa espiritu nga daotan. Kaya nakasulod man siya. Kung dili na siya ma-utro, kung dili magawas. Nga na. So, daghan siya entry. So, isa nga entry, isa nga klase sa espiritu na nakasulod. The plunderer spirit. Plundering sa tanan, gusto nilang i-plunder. Pagpangawkaw. You have plundered many nations. Now, all the survivors will plunder you. Kaya nangawkawan mo, kawkawan sa mo. Muna ingon sa Biblia. Muna nga aron nga makalikay ta sa paghimog dautan, dili na kita maghimog dautan. Bakit kung malikayan ta nga mabalusan, ayaw buhat anak. Do unto others what you don't want to be done to you. Ayaw buhat ta sa uban ang dili mo gusto buhaton nimo. Next slide. Yung committed murder, ikaduha, nagpatay mo, o patilpon mo. Next slide, picture. So, in verse 10 to 11, Habakuk, by the murders you committed sa inyong pagpamatay, you have shamed your name and forfeited your lives. Tungod kay nagpatay man mo, maulawan ang inyong ngalan, o ang inyong kinabuhi ma-forfeit na, wala na. Okay? Ani naman mo sa inyong gipang tanong. The very stones in the walls cry out against you. Ang mga bato diya sa mga pader, mo'y mutyapaw, batok ninyo. And the beams in the ceilings echo the complaint. O ang mga beams or mga poste, atod pa dito sa ceiling, sa ato, echo the complaint tungod sa ilang pagkadautan. Kinsa nagiinan ani? It's the people of God na na-deceive na. It's not unbelievers again na ni Lord ani. Mga katawan si Ginong na-deceive na, nalimbungan na. Ay nalimbungan na sila, malimbungo na po sila. So nagkagupot na, nagkasamok na. And God speak to Habakuk. Nga mo na mensahe padangat sa ilaha. Di ba sakit niya mensahe? Sakit siya. Dili comforting. But it's a rebuke. It's a judgment. It's a reminder. And we cannot dictate the Lord what message nga ipadangat nato. Siya matuman kung unsay mensahe nga gusto ni ipadangat nato. Wala estudyante nga magbuot-buot sa curriculum yang gusto sundon. Na ay curriculum sa school. Huwag mo na sundon. Tag-iya sa school mo ay magplano sa curriculum. Unsay itudlo. Ingana gapon si Lord. Siya matuman, dili kita mo ay magbuot. Hallelujah. So by the murders you committed, kay nagpatay man mo, umatod pa, you have shamed your name, inyong pagkaulawan ang inyong ngalan, and forfeited your lives. Inyong kinabuhi inta, taas pa, for ma-forfeit. Kaya nag-murder man mo, ma-murder pud mo. Mapatay pud mo. The very stones in the walls, ang mga bato sa mga pader, mooy magtiyapaw against you. Na naman, because of their wickedness. And the beams in the ceilings echo the complaint. So pati ang mga non-living things, mga apektuhan sa ilang kadautan. The ceilings, di ba kaning mga kaningani, kanang ceilings, non-living things, wala, the beams, the walls, non-living things, pati nga si Lord. Kining tanan, apektado sila sa inyong mga binuhatan. Why? Why is that? Statement ni Lord. Tungod kay during sa panahon nga pamatyon, apektado sila. Ang ilang mga balay, mga guba na. Di ba what happened sa Iran? Ang ilang mga pader nila, nga pusgay. The walls, the ceilings, the beams. Why? During the day of judgment,
panahon nga harvest na ang ilang magitanom is mga wagtang. Di ba during the time of harvest, mapabilin pa ba? Wala na po, puon na. Mga tangtang na. So muna nga, the teaching of the Lord is teaching us, reminding us, not do what is not good. Aron dili na tubuhaton ang dili maayo. Buhaton lang nato ang maayo. Kay what you sow, what was sown, ang gitanong nato maoy atong maani. Let's proceed to the next one. In Habakkuk chapter 2 verse 1 to 3. Then the Lord said to me, write my message plainly on tablets. Ingon si Lord kang Habakkuk. Isulat ang tubag. Matod pa, write my answer plainly on tablets. Isulat ang akong tubag diya gid sa papan. So that a runner can carry the correct message to others. Aron ang mudala ni ini iya kini magpadangat ngadto sa uban. This vision is not a future time. Kini nga pananahon, matod pa, this future is for a future time. This vision, kini nga pananahon para sa umaabot nga panahon. It describes the end, and it will be fulfilled. Naghulagway kani sa katapusan o kini gayon matuman. So, para sa uban, ang ilang mga pag-enjoy sa ilang pagkadinautan, ang ilang mga bahandi, nga gi-enjoy nila silang pagkadautan, apin nila wala na to'y katapusan. Because they are blinded. Satan will blind the minds and understanding of those whom they deceive. Those whom he deceive. Putaan na ka. Di na ka maguna-una. Unsay resulta. Di na maguna-una unsay resulta. And then, more than two, anak na makamahay, anak na maka hinuklog nga ulahin ang tanan. Kaulaw na dayon. Anak pamubati kaulaw, humana nga na hitabo na naka-realize. Once na ulay realization, wala pa'y kaulaw ang tao. O maka-realize na siya, anak potensya makabaton o kaulaw. Wala, gusto sa yawa nga magpabaga ang tao sa ipagkatika, sa ipagka-pride. But during the time of realization, wala na. Walahin ang tanan. So yung Lord, ayaw gid og tanong og dautan para wala ayuhon sana wala anihon nga dautan. Ang tanan nga gitanong maato yung maani. So ang tanong tag sani kining tanglad mo anay buntag tanglad. Sa katagaan ko tanglad. Nagpamay gamot. Ako gitanong, diha, o nanay dahon ni gawas. Napapalit ako kalubati, ako gitanong po diha ang punuan, naanapin itong because ingon sa puno, wala yung nagtanong ka o sa'yo, nagtanong ka kalubati, nilitubo dahil kamutitaps, murag kahibulungan na. Diba? Then ang size na yun sa iyang dahon, anak, ka ng mga leafy vegetables, nagdepende na sa tamuka sa yuta. Pareha lubati, pero ang size sa ilang dahon, nagdepende sa tabukon sa yuta. So, yan natin ipang tanong kung maayo atong gitamnan nga maayo, dako gid ang harvest na. Hello. So, write my answers plainly on tablets so that a runner can carry the correct message to others. Aron mapadangat kini nga mensahe ngadto sa uban. This vision is for a future time. Kini nga pananawon para ni sa umaabot ng panahon, it describes the end. Nagpadangat kini sa end. Mahuman gyud ang tanan. Dili mo lungtad ang tanan. Ang kadautan dili mo lungtad. It will be fulfilled. Matuman gyud ang katumanan sa katapusan sa mga dautan. Mga bisto sila. And that's our prayer in the Philippines.
The wicked cannot hide their wickedness. In fact, gisugod na ni Lord o expose. Pwedeng mataguan nilang documents nga maghatod nila sa ilang silot, pero ang Diyos mo pagawas, wala imposible sa Ginoo. Milagroso ang Ginoo. Their wisdom to hide their secrets, their hidden agendas, will not last. Good mulungtan. God will expose. God is greater than them. Ang Diyos labaw nila. Kung bright sila, mas labang bright ang Ginoo. Kung naa sila gahom, gamhanan ng Ginoo. That is why we should not lose hope as Filipinos. Because ang atong isaligan is ang atong Ginoo. The best leader is God. We cannot expect good leaders sa mga identified na nga bad di ay sila. Hello? So it seems, if it seems slow in coming, kung gani nalangan, wait patiently. Isa, kung malangan man gani ni ang mga panghitabo sa pag-ani sa mga gipangtanom, pagpaabot lang kay moabot ra jud. For it will surely take place kay mohabot may tabo. It will not be delayed. That is NLT. Sa ESV, yun sa nato, yun sa pagsulti sa ESV. And the Lord answered me, write the vision. Isulat ang pananaon. Make it plain on tablets. Ipadayag gayud sa papan, tablets. Nanay tablet sa una. Hello. So he may run who reads it. Ano siya makadagan sa pagbasa ni ini, makapadagan sa pagbasa ni. For still the vision awaits its appointed time. Kaya pananawon, matud pa, is nagpaabot sa insaktong panahon. It hastens to the end. Paingon na ginis ang katapusan. It will not lie. It seems slow, kung nalangan man kanini, wait for it. It will surely come. It will not delay. Maabot jud siya. So paabot lang ta, kanaus ay anak. Ang katarungan, ang hostisya sa atong nasod. O sa babae pa, hapit na naianak. Hello? Ang kaaway, naka-alingasa na, nakahadlok na sa ilang mga kautan. Their enjoyment of plundering the wealth of the Philippines will be over. Because God will take over through His power. Matod pa sa interview sa attorney atong 18 ex-mariners na wala pa nadungan na siya initiation o gantod nag-isig lang padayag na mauna ilang na himo ang tod nga nakumpleto siya. And it's God's intervention. Pamaagi to si Ginoo. Sa matod pagi, basura ang ilang mga ebidensya. Pwede mabasura sa kalibutan ang mga tinuod ng ebidensya, pero sa Ginoo dili na mabasura. O gani ang kwarta nga ilang pangdala sa balita, ang ilang term basura. Pero atubangan sino mura po sila basura, hugaw. Amen. The term they use represents their character, represents who they are. Amen. So let's proceed to the next slide. Wealth is treacherous. Ang bahandi kuno, kuanjud, kining, dili maayo. And the arrogant are never at rest. Kung ang mga arrogante, dili kuno nagpahulay. Kaya dili mag-isang kontento. They open their mouths as wide as the grave. Ang ilang bakpag abri, sama kaluag sa kanang lutnganan. Unlike death, o sama sa kamatayan, they are never satisfied. Ang mga arrogante, ang mga kawatan, ang mga dautan, dili kuno sila matagbaw. Matuto, they plundered many nations. Kanang mga kanasuran ang ilang ipangkawkawan. Kaya sa matagbaw. They wanted to enjoy life by doing wickedness.
ang sa uban, ayakay kay sila. Pero para sa Ginoo, makadilisan ang ilang ang nagpaabot nila. Because the time of their judgment is about to come. Paabot na ang ilang paghukom. Dili makumkum nila ang justisya nga andam sa Ginoo. And their greed sa ilang pagkahangol. They have gathered up many nations and swallowed many people. Sa ilang pagkahangol, ilang gipang tigom ang mga kanasuran o ilang gipang lamoy ang mga katawhan. Panglamoy, kapag ikaw nila. Sila nga ay nagkuhan silang kaugalingon. Ilang selfish kay sila, greedy kay sila. Ilang kaugalingon rin kita na. It's not for everybody's sake. Para lang isa kaugalingon. So, ingon si Lord, na sila silutan. Ang ilang ipang buhat nga to kanila. Kaya what they sow, they will reap. Let's proceed to the next one. In verse 6, but soon their captives will taunt them. O katong ilang mga binihag, mooray mounay kanila. They will mock them, saying, what sorrow awaits you thieves? Inguntog ilang mga binihag sa ilang pagkadautan. Nga unsa ka makasusubo ang nagpaabot ninyo kamong mga kawatan. Pwede sila mga tawa, kaya nag-enjoy pa sila, kailangan pa sila kwarta. Ba't maabot ang panahon, ang ilang katawa mahimong pagbangutan tungod sa ilang pagkadautan. Because there is a day of judgment. There is a day of reckoning. So, gituluan ta ni Lord nga maglikay sa pag-anig dautan, busa ayaw paghimog dautan, pagtanong og dautan. Amen. Di ta manundog sa dautan, kay kung manundog ta sa dautan, maamong ta sa ilang pagkadautan. Kinanglan nga, kabaluta mo, himo, maayo, mupanig sa maayo, aron maayo ang dangatan sa atong kinabuhi. Di ta maamong. So what sorrow awaits you thieves, now you will get what you deserve. O, dawat ninyo ang angay ninyo. Sa mo lagi, kung sa inyong gitanong, kung sa atong gitanong, atong pagaan you become rich by extortion. Nadato mo pinagis pagpangawkaw. But how much longer can this go on apan hangtod kanus aman kinitawan na ay kahumanan ang tanan. So, kung dili ta gusto madaot ang atong dungog, dili ta maulawan, pwede na kaayo. Amen. Maglikay tag buhat og daotan. Maglikay jud ta. Gagmay og dakong sa to ang kasaligan sa gagmay butang, kasaligan po sa dakong butang. Dili kay mang ilabuta aning gamay nga butang kay wa may nakakita ani gamay ra bitaw ni. Gamay siya pero entry na nga ang yawa ang espiritus kawatan nakasulod na. Isa gamay atong nahilabot, nahilabtan. Kay mao man toy entry sa kaaway is mo dito kung dili siya kagawas. Daghan pagid makasulod og dugang. Sulod na napala ng demons makasulod. Di ba? Kung tabantay mo, kung naay baho diya, pero meron isa pa nakalangaw or lagong. Pagkataon, naginahinay na sila og kadaghan. Kaya they are inviting also others. So inga na agapon ang demons. What kind of demons? Demons sa kawatan, demons sa lapunon, demons of lust, o sa nadiha. Daghan-daghan na sila nga area or category. So you become rich by extortion, but how much longer can this go on? Nangadato mo pinagis pagpangawkaw o kaapan hangtod kanus amo magahimo ni ini. Next verse. Suddenly, ingon si Lord, kalit lang dayon, your debtors will take action. Inyong gipanghimuan sa inyong mga binuhatang nga di mao will take action, manimalos. Then they will turn on you and take all you have. O atubangon mo nila o kuhaon nila ang inyong nabatunan kay inyong man po nang kinuha, kuhaon po nila balik. While you stand trembling and helpless, gipadayan na unsay mahitabo. Ang ilang gipanghilabtan, mura po'y manghilabot nila. Kay balusan sila.
para ma-feel nila unsa ka sakit ang mabuhatan sama sa ingon. So they will turn on to you. They will turn on you. Matubang sila ninyo and take all you have. Kwaon nila tanan ang inyo nabatunan. While you stand trembling and helpless. Now, hadlok mo o wala na yung matabang ninyo. Kaya gikuan na ni Lord. Gistop na ang help. Walay matabang sila. Walay tao makatabang nila. Walay matabang kay dili sa ngay tabangan. It's a day of reckoning. Adlaw sa paghukom, adlaw sa pagpaningil. Tingnan na. So, ang Diyos nagtudlo kanunay nato na maglikay sa ngay likayan para dili tama among. Let's proceed to the next slide. So, you become rich by exertion, but how longer can you go on? Manataan na, nadato sila. So, dili tanang dato, ikay as Ginoo. Nadato, pinagis pagpangawkaw, mapot ang panahon nga pagahukman sila o maulawan sila. Dili man sayo pa dato basta tinarong. Amen. Pero nadato ta, kaya nagbinuang ta, sa ito nangawkaw sila, they plundered many nations, and they will come back to you and get everything you have. Next verse. So suddenly, the debtors will take action, manataan na. Okay. Next one is Haman versus Mordecai. Kabaluta si Haman, muna siya ang right hand sa hari during the time sa Esther, Book of Esther. Garbusto na kaini si Haman. Gusto niya tahuron siya. Si Mordecai, kontra dyan kaini si Mordecai, di manubaw daw sa iya. Because ang teaching, ang kultura sa mga Hudiyo, di ko bow down tao. They just bow down to the Lord. Si Lord lagi nilang yugbuan. So, naghimo og decree si Haman na siya nagbuot-buot kay gusto niya nga maghari-hari. Naghimo siya. Pirmahan sa hari. Ang hari po pirma, wala po siya basa-basa. Kaya nagsalig po lagi siya sa iyang right hand nga si Haman. Lisod kayo magpirma ta walay basa-basa, no? Kay dili kita mapriso ana kung angay prisuhon tungod sa kanang dili tumayo ta na pirmahan. So naghimo siya og bitayanan kay dito ibitay si Mordecai. Pati yun, gusto niya mamatay si Mordecai. Pinabot ang panahon nga ang iyang hinimo nga bitayanan. Siya rin nabitay, siya rin naunay. Niabot kinang panahon. So mo ni na Esther chapter 7 verse 10. So the impaled Haman on the pool he had set up for Mordecai, and the king's anger is subsided. Ang makatawan ni Haring Artaxerxes mooy nagbitay ni Haman dito sa pool nga iyang gihimo para ka Mordecai ug ana padayon na hupay sa kapumot ang hari sa iya. Kaya nalagi ng atong ipangpugas atong anihon. Siya rin na unay. Okay. Tanaw na itong detalya na next slide. So, Esther chapter 3 verse 5 to 6. When Haman saw that Mordecai would not bow down on or show respect, pagkabalo ni Haman na si Mordecai, dili nguyog po niya. Isip pagpakita ng respeto niya, he was filled with rage, perti dyan ang subuan. Init dyan ang indugo kang Mordecai. So kung init atong dugo sa taong tarong, it means kita'y daot. Amen. Lain itong gibati sa taong tarong, it means there is something wrong in us, and that wrong in us represents an evil spirit, a wicked spirit, a wrong spirit in us. Init kisya dugo kang Mordecai. He had learned of Mordecai's nationality. What did he do? Hindi tagi siya pikil. Hanto na bawaan ni Haman nga ang nationality niya is usa ka Hudiyo. So he decided it was not enough to lay hands on Mordecai alone. Siya nga agoy. Dili pwede nga si Mordecai ra iyang iyang
iyang birahan. So ang taong dautan mga mungkot ni duguban. Plano po siya sa iyang dautan nga plano. Instead, he looked for a way to destroy all the Jews throughout the entire empire of Xerxes. Ang iyang pungtan si Mordecai ra pagkabalo niya nga Hudiyo si Mordecai, ang iyang plano tanan nga mag-Hudiyo apilo na niya. So damay-damay na. So ang yawa gusto siya mangdamay. O bitaw na nga kaya di naman siya malangit, imperno man siya. Mangdamay siya tao para maimperno. Sakto dili. Kung ang tao dili makabag-decision og sakto, wrong in decision, it means recruited na ta going there. Amen. Recruited ang tao. By our wrong decision, we are already a recruit. Di ba kung naay recruitment, kung mo fill up ka, mo sign ka, recruited na ka, di pa? Recruited na, di pa? Recruited na. So our wrong decision speaks of being recruited by the enemy. Amen. Ang atong wrong decision, nagpadayag na recruit na tas kaaway. If we will not waive our decision, kung di na to i-waive to atong decision, it means dito na ta na listed. So muna nga, kung nakasayop ta og decision, dapat makorek na. Muna sa to, we have to be guided by the Spirit of the Lord. We have to ask God's guidance, even in decision making. Because wrong decision can bring us into trouble. Amen. Wrong decision can bring us into trouble. Wrong statements can bring us into trouble. Wrong priorities can bring us into trouble. All wrongs cannot bring us good. Amen. Ang tanang dautan, dili maghatag na itong maayong ending. Satan is behind to give us confusion. Si Satanas and his demons, mangitag pamaagi nga maglibog ta. Kung maglibog ta, dili ta ka-desisyon o eksakto. Amen. Hello? Ang atong desisyon na sakto is dili na maghatag na to og kalautan. So muna, gusto sa yawa kawaton atong desisyon. Kaya ang atong desisyon is dito mag-matter sa atong action. Amen. Human sa atong desisyon na ay action. Kung katong wrong decision that is done into wrong action, it will bring to destruction na dayon. Amen. The wrong decision will come up to wrong action and will bring to the destruction. At pinasa ka, kalautan, kapildihan. Muna siya nga pattern. Muna siya nga formula. So, by that kind of pattern and formula, atong kung atong kagalingon, unsa di ka-importante ang atong decision making. Kaya ron, dili sa'yo pang atong action. Dili ta makap, tanong og dautan, kung dili po ta makanig dautan. Amen. Because ang atong gitanong, depende sa atong decision. Amen. So, yun siya, yun si Mordecai, o diyo ka, sige, di lang ikaw akong gusto pa ni Maslan. Ang tanan ni mong kaliwat, akong damayon. So muna, damay-damay na dayon. Once ka makasulod ang kaaway sa pamilya, gubot na din ang pamilya. Hinahinay ka gubot. Once makasulod ang kaaway sa atong kinabuhi, dili na maayo atong kinabuhi pag kinabuhi. Sakto dili. Amen. At kung walay makasulod nga dautan, atong kinabuhi pang kinabuhi, atong decision making ang tanan, maayo gid ang dagan. Kaya maayo man ang dagan, di ta magdagan, dagan. Natay stability, that God can able to do something because we have decided a right decision. Hello. So let's proceed to the next one. So Haman's wife, Ceres. Ceres means golden. Ang asawa ni Haman, wala pa siya kamalay-malay unsang ibot siyang asawa. And all his friends suggested, set a sharpened pole that stands 75 feet tall. Okay, muna ang si Haman, dautan, ang iya pong asawa, dautan po. Kaya
syempre matakdan ba yan? Sa nga principle, dagan kamatis ibutang, ang isa ka kamatis, daot na. Maghinay-hinay ito siya takod sa abay. Hangtod na doon. Hangtod nga, katong daot, mutakod o daghan na dahil daot. So, sa pasabot ana, once lagi nga, sayop na itong decision, atong action, daghan na mga hitabo nga distraction. Daghan mga among. So, to what you sow, you will reap. Ang inyong itanong, hindi maani. So, nagtanong tag daotan, daghan gid mahimong daotan. Daghan mahimong samok. So, Haman's wife Zeresh means golden, and all his friends suggested. Nagsuggest ang asawa ni Haman o ang iyong mga friends ni Haman, nagsuggest nga, set up a sharpened pool. Pagpatindog o hait patud pa nga pool that stands 75 feet tall. Nataas yun 75 feet tall. And in the morning, ask the king to impale Mordecai on it. O pagkabuntag, ingna dayon ng hari nga ibitay si Mordecai dito. Mo na ilang suggestion. So the wicked people suggested wicked suggestion. Ang mga taong dautan, suggest mo ng dautan nga suggestion. Ug atong matuman ang wicked suggestion, na apil na tas wickedness. Panahon sa pagpaningil, apil ta paningla ni Lord kay ni apil man ta. So be careful of the people who are influencing us. Magbantay tas mga taong nag-influence nato. Nga naatay mga gipang-inject nga wrong suggestion. Nga ato siyang i-boast para ma-encourage, pero ang ipaingnan, paingan sa kalautan. Amen. Careful ta, kay kung dili ta, isa tong entry. Nga, pati kinabuhi na itong Panginoon affected. Nga naman, anything we say nga dili maayo. Nga, ang kasukwahay sa kabuoton si Ginoo. Dili maghatong na itong kaayuhan po. Hello? Since pagkabuntag, igda din ang hari nga, ibitay na si Mordecai on it. When this is done, kung humana na, you can go on your merry way to the banquet with the king. Okay. Kay, abi manggod sa asawa ni Zeresh, kan hinampok naman siya man nga, may gidapit ko sa bangkiti sa Reyna na si Esther. Oh, bakit gidapit ko sa bangkiti? Na kami ragin sa hari ako, o kang hari og siya. Kami ragin special. Wa siya kabaluon sa plano ni Esther. Plano ni Esther, ibisto si Haman sa hari nga imbana. So naay mga panahon nga ang mga kamatuoran ato sang tipigan ipadayag kay ang kamatuoran murag alas. Anak na buhii sa katapusan dula para mahuman ang istorya. Let's be wise. Ay mga panahon ayaw sa ibutiyag. Ayaw sa buhii mo, braha nga alas. Buhii itong uban ng mga braha nimo. Kamunggay, sa tuswid, o sa patulihan. Ayaw unang buhii ang alas. Kaya di pa kang kalas. Sa tuwin, humana paghimo ang kanang bitayanan, anak pa din ka kalipay, muadto sa bangkiti with the king. This pleased Haman, and he ordered the pool set up. O ingon siya man, nindot po na imong suggestion ba? Suggestion sa kasawa, suggestion sa mga tao. So ingon siya nga, sige, ato na buhaton. Oh. So, kanang ilang nabuhat, wala sila kabalo, unsay naghulat nila. Okay. So, let's proceed to the next one. Wala na? Let's open na lang Esther chapter 5, the next verse. Esther chapter 5, verse 15 na lang ta. Let's proceed to that. So, careful ta nga mga pag-istoryahan na to, mga topics na to, nga makapadasig sa taong dautan, pero naada nagpaabot nga pagbangutan. Amen. Dasigo na tong tao para ma-lift up siya, bisag sayop siya,
atong dasigon siya kung natin wrong advice para ma-lift up siya without knowing anak nga wrong dautan nga suggestion, dautan nga tambag na nagpaabot nga pagbangutan. So that night the king had trouble sleeping, so he ordered to the attendant to bring the book of the history of his reign so it could be read to him. So grabe si Lord, no? Kay ang hari, na-bother man ang hari. Ang hari anang gabi una, wala kuno siya katulog. Di ba siya katulog? Nanugo siya sa attendant nga dalon ang book of history sa iyang paghari aron basahon na to kaniya. So it could be read to him. So minaw lang siya. Nay mabasa, dili siya mabasa, maminaw ra siya. Kay unsa isugo sa hari, matuman man. That's the right. That's the culture. Let's proceed to the next one. In those records, he discovered an account of how Mordecai had exposed the plot of Bigthana and Teresh. Dito tayo na bisto nga si Mordecai, nagiinitan ni Haman, nga right hand sa hari, nga na-expose dito na ang plano ni Bigthana o ni Teresh na patyon siya is na bawaan nito nga ang nakapugong nga mamatay ang hari tungod ni Mordecai. Two of the eunuchs who guarded the door to the king's private quarters, matod pa, they had plotted to assassinate King Xerxes. Kini si Bigthana o Teresh, duha sila ka mga eunuchs nga mo'y gwardya sa door sa king's private quarters. So, ang hari wala kabalo nga ang duha ni kagwardya nga sinaligan niya nga mo intay magbantay niya mo na di mo unay untay nagpatay. So muna ang tao nga dautan kung sundan nagdautan nga espiritu di nakakumpiyansahan. Nag-overtrust, nag-sobrang salig o sobrang pagsalig ngayon sa iyong kamatay. Pero wala na dayon tungod ni Mordecai. Next, proceed. What reward or recognition did we ever give Mordecai for this? Ingon ang hari, unsa may atong iganti ni Mordecai nga siya manihinungdan nga wala ko namatay. So, an open eye para sa hari unsa din nabuhat ni Mordecai. May nang naay record kay para na ay mahibaw-an nga mo na nahitabo nga ang mga angay gantihan magantihan o ang angay silutan silutan. So nakunauna din ang hari mo din ay hitabo akong pasalamatan akong gantihan si Mordecai kay kinabuhi nako di ay ang nag-unggaw atong panahon na. Pero tungod kang Mordecai naluwas ko. His attendants replied, nothing has been done for him. Siya, walay, angay buhaton para kaniya. Next verse. Okay, verse 4. Who is that in the outer court? Sikin sa naa sa gawas, the king inquired as it happened. Sikin sa naa sa gawas. As it happened, Haman had just arrived in the outer court of the palace to ask the king to impale Mordecai on the pole he had prepared. Kanachukit isa na, no? Ingon ng hari, unsa may atong i-reward kang Mordecai? Ingon dayon tong kining kinsa man nasa gawas, ingon siya nga si Mordecai o si Haman kay musulod siya sa palasyo kay maghangyo na sa hari nga si Mordecai bitayo na. So grabe si Lord nagkuan og eksena. Naiplano nga dautan. Ang plano ni Haman silutan na patyo na si Mordecai. So mura mag-drilling na kaysa og sa kuan pa, climax na kaayos na nga story. Pero atubangan si Ginoo is lahi. So sa to niabot si Haman
Kay mosulod sa palasyo aron maghangyo sa hari nga bitayon na si Mordecai sa iyang giandam nga bitayanan para patyo si Mordecai. Let's see the next verse. So the attendants replied to the king, Haman is out in the court. Tingong to mga attendants niya o mga sakop. Si Haman na aman diya sa gawas. Bring him in. The king orders. Pasudlan na ko na sa Haman. So kipasulod sa attendance. Last verse. So Haman came in. So ito sa Haman, huwag ka malay-malay. Abi niya, madayon ang iyang plano. And the king said, What should I do to honor a man who truly pleases me? Yung sa akin, unsa may buhato nako sa tao na nakapahimuot nako. Expected po niya nga siya itong tawhan na nakapahimuot niya. So na yung mga taong dautan, daghan ka expectations, daghan ka dautan, na daghan siya expectations. So puti niyang kuana, expect. Siya, unsa ba ingon ng hari? Unsay buhato nako sa tao nga nakapahimuot nako, who truly pleases me. Haman thought to himself, abin Haman siya to? Whom would the king wish to honor more than me? Ingon siya nga, kinsa may pasidunggan sa hari, labaw nako. Let's proceed. In verse 7. So he replied, if the king wishes to honor someone, kung ang hari na ay pasidunggan niya, he should bring out one of the king's own royal robes. Kung ay pasidunggan ng hari, iyang ipagawas ang king's own royal robes. Kadtong halangdon mililhon nga bisti sa hari. As well as a horse that the king himself has ridden, one with a royal emblem on its head. Siya, ang bisti sa hari, kung ang iyang kuruna, matud pa, ang iyang kabayo, matud pa, nga iyang sakyan na apat with royal emblem on his head, uban ang kuruna sa iyang kalsa. Ito ba, kurunahan, bistihan, o gisakyan sa kwan, mo pa yung sakyan. So gusto giniya nga mo, may bubog hari. Unsay ikon sa hari. And that's the characteristic of Satan. Di ba gusto niyang mahimong mulabaw sa Ginoo? Di ba ko ba Isaiah chapter 14, man siguro na or 7? Gusto niya. So what is suggestion ni Haman? What is suggestion ni Haman? Let's proceed. Let the robes and the horse be handed over to one of the king's most noble officials. Siya, ingon din si Haman, sige, nga nga bisti og ang kabayo, ihatag atong pinaka gitagaan o pasidungog sa hari. And let him see that the man whom the king wishes to honor is dressed in the king's robe and led through the city square on the king's horse. Siya nagsuggest, abinag siya to'y pasidunggan. Siya nga makita sa mga tao. Matod pa nga nagbisti siya sa bisi sa hari dito sa city square. Uban ipakan kay mura gusto nila nga recognition. Kanang magsiktag recognition, i-recognize na ituboy na, and that's very dangerous. Dili na maayo nga kanang ipasundayag bitaw dita. Kung dili ta mapasundayag, mangluod na din ta, malain na din ta. Have the official shout as they go. Grabe din siya suggestion na siya. Unya, magsyagit na yun ang mga tao, ang mga opisyalis sa hari, samtang ang maong tawhana. Asuroy-suroy na nagsakay sa kabayo sa hari, nagbistis sa hari na dahil corona. This is what the king does for someone he wishes to honor. Muna dapat buhaton sa hari sa iyang pasidunggan. Next verse. Excellent, ingon ang hari. Pagkanindot, excellent imong suggestion. The king said to Haman, quick, dali, take the robes and my horse, and do as you have said for Mordecai the Jew. Sige, shocking na yun siya. Ganun na, grabing excitement niya. Abi nagsiya pasidunggan. So ang dautan, sa iyang mga excitement, sa paghimog dautan,
dili moabot ang iyang ha? Sana ang iyang kalipay. Oh. Ang iyang gi-appointed nga ang iyang gi-appoint nga kapilihan kamatayon ni Mordecai nakadisappoint niya kay si Mordecai naman na ituloy. Siya nga, ingon nga hari, sige, wa atong akong kabayo. Siya pa'y nasuguan. Siya'y nasuguan. Siya'y nasuguan. O matod pa, ang tanan mo suggestion ko kukuhat, anak. O matod pa, leave nothing you have suggested. Ang tanan niyo mong gisuggest, buhata dyan itong tanan. Na. Diba? Siya'y nasuguan sa tanan ng suggestion siya. Ang tanan ng imong suggest, ayo Jude o labib sa isa. Next verse. So Haman took the robes and put them on Mordecai. Pagbutang niya ito, sakit siyang buot. Akong kaulaw mo. Kaya ang iyang gustong patyon, ginatuboy naman noon. Place him on the king's own horse. Siya pa'y nagpasakay ni Mordecai. And lead him through the city square. Siya nag-lead, nag-drive. Shouting, this is what the king does for someone he wishes to honor. Muna ang ngay buhaton at ang iyang pasidunggan sa hari. Siya rin naunay sa ibang kalingon. So he who digs a pit will fall into it. Ang nagkalot og bangag, siya rin maunay kahagpo. O nag-init og mantika, siya rin papaso sa mantika. Let's proceed to the next one. Afterward, Mordecai returned to the palace gate, but Haman hurried home, dejected and completely humiliated. Pertingly, matod pa, pabalik ni Mordecai sa palace. Siyempre, hindi man siyang bugiro. Okay lang to sa iya ha. Siya kalipay. But Haman hurried home. Dali-dali tawag uli si Haman. Perti niya ka ulaw. Pati ulawan niya. Okay? Di ba kaulawan siya sa Ginoo tungod sa pagkambugiro. Next verse. When Haman told his wife, mula dito, pagsulti ni Haman sa iyang asawa, na si Ceres, o tanan ng mga friends ni Haman, nag-suggest din sila nga paghimo o pool nga taas na shark. Matod pa. So that he and all his friends, what he had happened, his wife's advisors and his wife said, since Mordecai, this man who has humiliated you, is of Jewish birth, you will never succeed in your plans against him. Sa ingon sila o mga friends ni Haman. Kasi Mordecai nga imong ipakaulawan matod pa, pudiyo man siya sa iyang pagkatao, dili ka maglampo sa imong plano bato kaniya. It will be fatal to continue opposing him. Delikado kung mapadayon kapag supak niya. Let's proceed to the next one. While they were still talking, the king's eunuchs arrived and quickly took Haman to the banquet Esther had prepared. So, timbangkitin naman to sumala sa ikuha ni Esther the request. So, niadto na sila dito. Let's proceed. So, the king and Haman went to Queen Esther's banquet. Ang hari o si Haman niadto na sa bangkit ni Esther. Kaya naay plano si Esther. Wala siya gisulti, wala siya gisulti ang bisag kinsa. May mga panahon na ang mga butang nga dili pa nato ibutiyang ayo sa ibutiyang para dili mo leakage. Aron ang kaaway, walay kahibalo kung sa iyong plano. Hello, next verse. Only the second occasion, while they were drinking wine, siyempre naman pag tagay-tagay, the king said to Esther, tell me what you want. Ingon ang hari, Esther, unsa may imong gusto? What is your request? I will give it to you even half of, even if it is half the kingdom. Kung sa imong pangayoon, bisag katunga sa akong gingarian, akong ihatag. Next verse. Queen Esther replied, I have found favor, if I have found favor with the king, kung nakakaplag kong pabor sa hari, and if pleases the king to grant my request, kung nakapahimo sa hari nga, matuman ang akong request, akong hangyo. I ask that my life and the lives of my people will be spared. Naghangyo ko mahal nga rin, nga akong kinabuhi o ang akong makatawan, dili mahilaptan. Next verse.
For my people and I have been sold to those who would kill, slaughter, and annihilate us. Kay ako ang akong katawhan, gibaligya na. Kinahali naman to sila, release of siya kwarta para putay. Kay patyon, haon, o i-annihilate, pagawadpon. If I had merely been sold as slaves, if we had been merely sold as slaves, kung napalit naman, minahalin naman, may isip mga ulipon, sulugon, I could remain quiet. Wala na ko'y mahimo. But what would be too trivial a matter to warrant disturbing the king? Apa isa nga, unsa may mahitabo nga to warrant disturbing the king nga among hasulon pa ang hari kung ingana man gani ang tangatana kung sa kong katawhan. Next verse. Who would do such a thing ingan ang hari? Kinsa man po na nagplano anang patyon mo, annihilate mo, destroy me? King Xerxes demanded. Who would be so presumptuous as to touch you? Kinsa man ang gusto nga hilabdan ka? Next verse. Esther replied, this wicked Haman is our adversary and our enemy. Sa kining dautan nga si Haman mo ni atong kontra. Wala kabalong hari nga si Haman usa ka dautan. Kay binag maayo si Haman. Pero gahaman di siya. Gahaman og posisyon, gahaman sa tungod sa garbo. Haman grew pale with fright before the king and queen. Pagkaluspara gid intaw ni Haman. Pati nga hadlok ka atubangan sa hari ug reyna. Next verse. Then the king jumped off to his feet in a rage and went out into the palace garden sa ikapungot. Nakalikog. Lukso ang hari sa ikapungot. Niadto sa palace garden. Kaya gisapot siya. High blood siya. Haman, however, stayed behind to plead for his life with Queen Esther. Naglingkod man ng reyna. Niduol siya. Matud pa. Dito siya nagpaduol sa reyna. Naghangyo nga dili patyon siya, for he knew that the king intended to kill him. Kay kabalo si Haman nga patyon kay sa hari. Tungod sa iyang plano nga patay sa to, ang iyang plano nga patyon si Mordecai, iyan ang maani nga siya na ko'y patyon. At topic, what was sown will be reaped. Iyang plano nga patyon si Mordecai, apan siya na ko'y pagkapatyon, kaysa patyon na jukos hari ani. So nagalaban niya sa king, sa queen nga ayaw lang kong patya. Kaya wala siya kabalo o sa communication ni Esther o ni Mordecai. Nga iyang, kung saan is Mordecai? Iyang cousin, iyang igagaw. Let's proceed. In despair, he fell on the couch where Queen Esther was reclining. Di ba naglingkod si Esther is si Reyna. Dito sa couch, dito sa likuranan, dito nagpaduol, dito nag-ana siya, naghangyo. Just as the king was returning from the palace garden, timing put nga nibalik na ang hari kasi ang palace garden, nakita niya, abi niya o patio na si Queen Esther. So the king explained, will you even assault the queen right here in the palace before my very eyes? Ingana, kapat ko na nimo ang akong reyna atubangan sa akong pananaw. Na-misinterpret niya. Kaya wala na siya pagsalig ni Haman. Ang iyang pagsalig ni Haman, atong panahon na guba diretso. Murag castle nga na, dugmok na. Kaya malagi, tungod sa iyang pagkadautan ni Haman, si Esther ra, ang nakapa, pull down niya. Hello? So, we have to be careful. If the enemy is wise, we should be wiser than the enemy. Kung maalamon ang kaaway, mas maalamon na dapat nila. We have to know how to play the game. And as soon as the king spoke, his attendants covered Haman's face, signaling his doom. Samtang nag-istorya ang hari, ang attendants niya,
covered Haman's face, gitabunan ang naong ni Haman, kay para patyo na siya. Next verse. Then, Harbona, one of the king's eunuchs said, Haman, kalong na siya, has set up a sharpened pole that stands 75 feet tall in his own courtyard. Ingon sa Harbona, ngangari, kada na si Haman. Nagpahimo na ba na siya o kanang bitayanan nga 75 kataas feet. So ito siyang courtyard word. He intended to use it to impale Mordecai. Iya tong himo, mahal nga rin kay iyang bitayon si Mordecai. The man who saved the king from assassination. Muto iyang buhaton. O dito niya ibitay si Mordecai nga mooy nagluwas sa hari para dili siya mapatay. Then, impale Haman on it, the king or assassin. Ingon ang hari, siya'y ibitay rito. Siya'y nagpahimo sa bitayanan para ibitay si Mordecai. Ang iyang ibitay mooy natuboy, ang naghimo mooy ibitay. So nga to what was sown will be reaped. Ang gipang tanong mo juma ani. Ang iyang himo nga bitayanan, pool nga sharp pa jud para patyon si Mordecai. Siya na inuoy mapitay. So we should not be doing bad. Dili ta dapat maghimog daotan, dili ta dapat maghimog lalog daotan. Dili ta maghimog, dili na to himong daotan ang mga taong tarong. Dili na to isyuhan. Kay kung atong kontrahon ang taong matarong, nga gikaymutas Ginoo, gipanigas Ginoo, Ginoo atong kontra. Kung Ginoo atong kontra, delikado ta. Amen. Kung Ginoo atong kontra, kay kanatawhan atong gikontra, iyas Ginoo, delikado ta. Musubalik na to, nga labaw pa. So what was sown will be reaped. Kung sige pugas, is managed. Siya ni patukod ato, para patyon si Mordecai, siya na unay. Nga naman, ipadayag ni Lord nga maglikay jud ta nga mahisama sa masama nga si Haman para dili ta ma himong biktima o di ta maulawan. Amen. God has given us values, teaches us the good values. Matod pa sa akong na-learn ato meeting na mo sa Friday that 90% of people around the world failed because of character. Na failure ang tao because 90% ang iyang character dili maayo. Bisan pag 90% siya abilidad, pero ang iyang dautan na kinaiya, mo to'y makapa-failure niya, mo to'y makapahagsa niya, mo to'y mapapukan niya. If our character, bisan pag di ba maayo man siya, nabot ko siya ito nga position, kaya na siya abilidad. But if our character is not good, it will bring us to our failures. Amen. Tanawa si Lucifer, na ang iyang character dili matayo, hagsa sa kalibutan, di na siya kabalik dito. Unang damay siya na to, nga itang mabira, nga mahimong sleep niya para kandidato tawag to imperno. Sa ito kanina, gina-recruit niya ang tao through our decision and action to be part of them as their slave so that we cannot go to heaven but will be brought to hell. Nga na siya. Sumutuli, kaya na to nga maghimot ang dautan, magpagkas ng dautan, aron dito maani o dautan, hindi ka magpamutan. Glory to God. Let us pray. Oh, praise be to Jesus Christ of Nazareth, the King of Kings and the Lord of Lords. We thank you so much of your great love, of your great concern, of the great values that you have taught us, Lord, ngayon magitulog kay namo, for us not to follow and not to become victims, Lord God, of wickedness. Help us to be like Mordecai, using, O Lord God, the wisdom, using, O Lord, the things nga makapahimuot ka kanimo, mag-serve sa hari nga tinarong, dili pinaagi sa wrong. Help us to become
good children of yours, good people of yours, not wicked people nga sulugoon sa kaaway. Seal your words with your precious blood, God, that we will strive to plant good seeds so that we can reap good harvest. Magtanong maayong binhi para maayo pa ng among aniwan, Ginoo. Bless and sanctify your words that you have taught us this morning para kami, O Diyos, mahinong bulakan, dili may mong alaot o dili mong bangutan. Kaya wala may nagbuhat o dautan. Sa ngalan ni Yesu Cristo nga Ginoo magluwas. Amen. Before tawa ato sa praise and worship, baliw sa ako.